So, next nating step ay yung tungkol sa PhilHealth. Mahalaga ang PhilHealth sa lahat ng mga Filipino patients dito sa bansa. Kasi sila po ay tumutulong para makapag-contribute sa healthcare ng lahat ng mga Filipinos. Dito tayo ngayon, si Ma'am Alma. Kakausapin natin siya. Siya yung PhilHealth officer natin dito. Ma'am Alma, question lang. So, ang pasyente na pinagdaanan ng admission at sinabihan kami ni Pat na kailangan mo daw ng PhilHealth accreditation para doon sa coverage natin sa PhilHealth. Yes, Paki-explain nga sa akin paano yung proseso na yun. Sige po. When it comes to admission po ng PhilHealth po natin, pagkagaling niyo po sa admitting, i-apply po namin yung PhilHealth po ng pasyente. Together with the PhilHealth number, i-apply po siya namin. Once eligible na po, lalabas na po sa ating system natin na may nag-yes po. It means po, pwede na pong ma-admit ang pasyente, which is eligible na silang gumamit ng PhilHealth. So mahalaga tong papel na to? Yes, sir. Okay? So, saan nanggagaling yung impormasyon na yon? Si PhilHealth mismo Sa magsasabi? PhilHealth mismo po. Bali po yung PhilHealth number po nila is nakalink na po sa hospital. Okay. Direct na po yun sa PhilHealth office. So nationwide po ito? Yes, sir. Kahit anong ospital na accredited ng Ni PhilHealth, puntahan ko, Yes, malalaman mo ang status ko Yes, for eligibility. Yes, sir. Di maganda yun. At least, hindi na tayo maghahagilap ng pagkuha ng Tama number. So mahalaga pala na ang pasyente, alam niya na PhilHealth eligible siya. Yes po. Ngayon, may question ako. Kung sakali bang ang pasyente ay hindi nakakapagbayad ng PhilHealth or walang alam sa PhilHealth, anong gagawin natin ngayon dito sa ospital? When it comes to yung pong wala pa siyang payment before, pero basta may PhilHealth number siya, then i-encode pa rin po namin. Once po na nag-eligible pa rin siya sa PhilHealth, direct na po yun kay PhilHealth. Pero i-advise po namin sila na mag-update ng payment kay PhilHealth. Okay. So yun ang upon hinahanap discharge, natin. opo, kailangan po mag-update sila. Okay. So, nakapasok sa ospital, may PhilHealth number ako, pwede naman akong ma-admit na mako-cover ng PhilHealth, Yes pero po. kailangang updated. Yes po. Paano ko a-update ang aking PhilHealth? Pupunta po sila sa nearest PhilHealth office kung saan po ma-admit ang pasyente. Sa experience nyo po, Ma'am Alma, kunyari, itong isang pasyente natin na hindi talaga nakapagbayad, may PhilHealth number, mga gaano karami o gaano kahabang time ng babayaran niya? Ano po, Doc? Depende po sa pasyente kung ilang taon na pong hindi nakakabayad. Oo. Na kay PhilHealth office po yung decision kung, lahat kung nandun ilang sa kanila. buwan po yung babayaran nila. Okay. So yung hahabulin niya dapat yun to be able to get the benefits. Eligible, yes po. Eligible. May iba, ang minimum payment po I think is 500 per month po. 500 per month Yes po. na hahabulin. At sila na magsasabi kung Kung ilang 2 buwan taon po, opo, isang o isang buwan, taon. opo. Yes po, Ayun. depende po sa kanila. Depende sa kanila. Yes po. Okay, so dinig niyo yun. Marami tayo palang may tutulong ang PhilHealth at hindi din pala ganun kahirap. Yes po. Sa ating mga pasyenteng senior citizen, kailangan ba nilang problemahin ng pag-asikaso ng PhilHealth nila? Ay hindi naman po. Once po na senior na sila, ang kailangan lang po i-register kay PhilHealth na senior na sila para lifetime na po yung paggamit ng PhilHealth Lifetime? po nila. Yes po. Pag ako po ba ay senior citizen, magbabayad pa ba ako ng PhilHealth? Hindi na po. Okay. Once po na senior na po sila, eligible na po talaga. Naku, napakagandang benepisyo po yun. Yung ibig sabihin, lahat ng pasyente, pag umabot na sa senior citizen, Yes po. magbe-benefit na sila dito Yes sa kesyo bayaran nila o hindi. O Basta hindi na talaga po, sila pababayaran. yes po. Basta po may PhilHealth number na po sila. PhilHealth number. Oo. May So, iba kasing senior citizen po na wala po talaga silang PhilHealth. So kailangan pa rin talaga nilang mag-register. critical ngayon pala ang PhilHealth, ha? So, kung wala pa kayong PhilHealth, tumawag na kayo sa PhilHealth. Punta kayo sa kanilang website para makapag-ayos na kayo ng inyong PhilHealth number. Ngayon, question. Mga pasyenteng bata pa, dependents. Meron naman po Ano ang ruling natin sa dependent? when it comes to dependent po, usually po, Doc, nakadependent sila sa mother. Mother. Opo. So dapat si mother ang nagbabayad. Either mother or yung asawa po. Kung kanino po siya i-dependent po.
Basta legitimate na ano. Apo. Basta kung alin po yung may trabaho, sa Oo. kanila po ididepend. Okay. So, ibig sabihin, kailangan palang siguraduhin ng magulang Na Na may idineklara PhilHealth niya. din po sila. kailangan ideklara niya Apo. na yung bata anak niya Apo. at yan ang dependent niya. Usually, Doc, upon admission, pagkapanganak, na eligible na sila, yung bata. Ganun ba? Yes. Pagkapanganak. Apo. Kahit sa lying in, nagagawa yon? Pag basta accredited po ni PhilHealth yung lying in, Okay. meron Yun naman pala. po tayong mga ganong clinics. At kadalasan ng nanay ang ano? Yes ang, po. Sa kanila nakadependent po. Unless po, i-declare ni father yung Na bata. siya na lang sasagot? Yes po. Okay. Hanggang kailan ito sa isang bata? I'm not sure, Doc, about that. Ganun ba? Oo. Pero ang eligibility when it comes to dependent is 21 years old. 21 years old. Yes Okay. po. So, baka may mga special situation lang din, ano? Yes, Doc. Pero ang dependent, pagpatak ng legal age na 21, And up. kailangan yung bata Magkaroon na na sila ngayon, ng yung sariling adult na PhilHealth. kasi siya nung panahon na Yes yun. po. Okay. Okay, maganda. So, marami tayong nakukuhang information. Ano pa ba, marami bang mga forms na kailangan asikasuhin ng isang Meron pasyente? naman, Doc, when it comes to admission, bibigyan ko kayo ng CSF. Okay. And then, yan po yung ibibigay sa taas para po mapirmahan ng mga doktor upon discharge na po yun. Ayun. So, ito yung mga papers na kailangan At fill upan. CF2 po, apo. Ito ba ang finifill up ng employer o ng pasyente? Nung pag employer po, CSF po, CSF. together with the contribution po nila. Pero kung ikaw ay independent, ay self-employed, Individual, OR po, kailangan po namin yun. OR. Oo. OR lang. Official receipt. CF2. So, itong mga forms na to, finifill upan ko rin bilang Yes doktor, po, no? sir. Apo. Okay. I-orient naman po namin when it comes to fill up po. Ngayon, mga tanong ng mga pasyente, iba-iba ba ang mga binabayaran sa PhilHealth? Ng PhilHealth? Depende ba sa sakit yon? Hindi po sa sakit. Oo. Bali, nakadependent kung magkano yung sinasahod ng pasyente po. Okay. Tapos po, si PhilHealth Office na nagsasabi kung magkano po. Kung magkano Ibabayad nila. ibabayad nila. Mm. Ngayon, kung kunyari ako ay surgeon, may ooperahan akong pasyente, hindi ba merong value, may value ang PhilHealth tungkol Yung dyan? code po, Doc. Yung code na sinasabi Yes ninyo? Apo. Para saan yung code na yun? Yung code po na yon, nakadepende po si PhilHealth sa RVS code na tinatawag po natin. Okay? Yung code po na yon, nakadepende po yun sa doktor. Okay. So yung OR record po nila, doon makikita po yung OR na bipapakita natin sa RVS code. Mm-mm. Yung RVS code na yun po, yun yung rate na ibabawas natin upon discharge ng pasyente po. So sa dinami-dami ng mga operasyon, kailangan malista namin bilang siruhano ang tamang operasyon na ginawa Yes. at yung code na katapat ng Yes operasyon po. na yon. Opo. At yun po ang magiging value ng PhilHealth pagdating sa mga Admitted patient. sa admitted patient. At yun yung babayaran ng Yes PhilHealth po. para sa ospital at sa doktor. Doktor po. Okay. So yun po yung pribilehyo ng ating mga Yes pasyente po, during admission po. during admission. Yes po. So tandaan, yung mga PhilHealth ninyo, ayusin ninyo. Number 1, meron kayong number. Number 2, siguraduhin pala ang doktor mo, PhilHealth Accredited covered. din po. Yes And then, po. at saka yung ospital mo, dapat PhilHealth accredited din. Para at least hindi ka magka-problema at pagdating ng billing mo, meron ka ng coverage kahit papano. Okay? Thank you very much, Ma'am Alma. So, pagka-billing, ano na po ang mangyayari? Dadaan din kami sa iyo pag-billing ang Hindi na pasyente? po, sir. Unless po may pipirbahan pang mga dokumento. After po nun, kay billing na po tayo sa final bill na po. Final bill. Okay. Doon na po ba yung naririnig ng mga taong ibabawas ng PhilHealth? PhilHealth. Opo. Ayun. Okay. Ma'am Alma, salamat ulit. Welcome po. Okay, halika punta na tayo doon sa billing.